October 2016 sa unang state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Kasama niya sa isang lunch ang Chinese businessman na si Michael Yang. Batay sa video, kabilang si Yang sa tinatawag na Friends of the Philippines Foundation sa isa namang dinner sa Davao City noong May 2018 kasama ni Chinese Ambassador Xiao Jianhua na humarap sa presidente si Yang. October 2018 ang unang banggiti ni Pangulong Duterte ang pangalang Michael Yang upang pabulaanan ang ulat na nakarating sa kanya hinggil sa umano'y pagiging sangkot nito sa iligal na droga. Si Michael Yang ay isang mayamang Chinese businessman na may-ari ng Davao City Los Amigos Store sa Mindanao. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi totoo ang aligasyon kay Yang dahil kilala ito mismo ng Chinese government. Kasama-kasama palagi ni Ambassador Xiao. Hindi mo rin malungko yan, military yan eh. Yung ambasador natin, military yan. China. Corruption, bagay dyan sa droga, di lahat na lang. Pero sabihin mo, yung Michael Yang lalabas ni Sir. Oo, yan. Hindi yan totoo. Tagal na yan sa... Una na rin kinumpirma ng palasyo na si Yang ay isang economic advisor ng Pangulo. Subalit iba naman ang sinasabi ng dating police official na si Eduardo Asierto. Anya, si Yang ay sangkot umano sa iligal na droga. Nagsumite rin umano siya ng ulat hinggil dito sa palasyo kay dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, Police General Oscar Albayalde, Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aaron Aquino at maging kay Senator Richard Gordon. Subalit wala anyang aksyong ginawa laban kay Yang at bagkus siya ang nilagay sa floating status. Kung talagang galit si Presidente Duterte sa droga, bakit hindi niya ipinahuli ang mga nasabing taong ito? O pinaimbestigahan man lang? Hindi man nagkulang sa pag-submit ng detalyadong report sa mga taong may otoridad na kumilos at magprotekta sa bayan. Noong 2018, si Asierto ay isa sa mga kabilang sa drug matrix na isinapubliko ni Pangulong Duterte at kabilang sa nagpalusot umano ng 4 billion pesos na halaga ng shabu gamit ang magnetic lifters. Ayon naman sa palasyo, kung totoo ngang isinumite ni Asierto ang ulat, dapat may aksyong ginawa ang law enforcement agencies. Kaya hinihintay ng Malacanang ang resulta ng investigasyon sa mga aligasyon laban kay Yang. No, we're precisely waiting for the report. There is an allegation, and let the allegation be processed, investigated, and if there is a validation, then the palace will make a move. Subalit hanggang walaan niyang patunay sa mga aligasyon, mananatili ang tiwala ni Pangulong Duterte kay Yang bilang economic advisor. Muli namang pagtitiyak ng palasyo, hindi kukonsintihin ng punong ehekutibo ang sinumang sangkot sa illegal drug trade. Let me repeat what I have repeatedly said previously. This president will not tolerate anyone regardless of the stature or relationship with him if he is involved in drugs. He will never allow it. He's against it. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.